share ko yung journey ko sa aking cancer journey. Cancer na yun, hindi agad siya nagpakita sa akin. So, kailangan talagang umakyat muna sa ulo ko. Talagang kailangan stage 4 before siya nagka-sintomas. So, ang symptoms ko is yung na out of balance ako, and nagpatingin kami sa neurologist pero hindi nila agad malaman. So, nirequire nila kami magpa-MRI. So, after ko magpa-MRI, may nakitang parang bukol sa ulo ko. So, sabi ng neurologist ko, pwede siyang blood clot or yun nga, pwedeng tumor. So, the best way is magpa-biopsy ako. 'Di ba? Tapos, sa public, 1 month pa yung schedule. So, naghanap kami ng private. Sabi ko, bahala na. Kaysa, 'di ba, kumalat agad. So, nakahanap kami, praise God, sa UST. Ayun. Buti may sila foundation, and then may PhilHealth ako in PWD. So, naka-discount kami malaki. So, nag-10 radiations ako, whole brain radiation. Maganda yung naging result kasi yung mga maliliit kong tumor, marami siya. Isang malaki dito sa likod ng nose ko, pinakaloob. So, bali naging isa na lang. So, yun nga, meron pa dun sa pinaka ng brain ko. Tapos, yung isa, I think right now, nag-shrink na. So, na-consume ko na yung maximum na pwedeng irradiation sa head ko. So, hindi na ako pwede ng mga cyberknife or anything na radiation sa head. Ang inaasahan ko na lang ngayon sa brain ko is yung aking oral tablet, which is lorlatinib. So, pinadala yung aking biopsy last December 2025 sa Australia para makita kung ano yung pinaka the best na gamot sa cancer ko. And yun yung nakita nila. So, ang dami nang nag-ano sa akin na try this, try that. Pero, yun nga, as I mentioned, hindi siya kasama dun sa mga gamot na tinest nila. So, yung test na yun, it cost around 140K para mapadala sa Australia. But, I think best decision din siya kasi, yun nga, yung oral tablet ko ngayon, yung dahilan kung bakit chemo-free na ako. So, hindi na ako nagki-chemo, yung nalalagay sa IV. Tablet na lang siya every morning, tsaka mas mura siya. Kasi yung chemo and immune ko, every 21 days, cost around 250,000. Grabe no, kasi 3 years yun. Pero yun, praise God. Ngayon, yung tablet ko na lorlatinib is na ARSA around 50,000 na lang. Yun. And sa bahay lang siya, hindi ka na pupunta sa hospital, and iinimin mo lang siya. May mga side effects nga lang siya, pero mas sa akin, mas okay yun. Kasi yung chemo, kasi pupunta ka pa hospital, 5 hours yun. And yun nga, every month, bago ka mag-chemo, kailangan mo pa magpa-blood test. They will check yung creatinine, lahat. So, grabing journey. And yung mga side effects, din yan, depression, mood swings, brisket na lang, hindi ako yung nagsusuka, hindi ako yung walang gana, yung payat. As you can see, sobrang taba ko na. Pero it's because of my steroids. So, kailangan yung steroids kasi namamaga pa rin yung aking brain.
Siyempre sa brain tumor, pero more on nung nag-SRS ako, nung surgery ako sa brain na non-invasive. Yun yung side effect niya, yung mamamaga yung ulo ko. Kaya kailangan ko ng steroids, and one of the side effects is etong moon face. So ang laman nito is hindi taba kundi tubig. Yan siya. So as long as nag-steroids ako na kailangan ko, ganito ako. Yan. Pero for me okay na din, kasi kaysa yung parang butot balat ka, parang ako nakakatakot yun. So ito. Yan. But now, yung status ng health ko, kasi last week, yung na-post ako sa Facebook na sabi nung aunt ko hopeless na. So, mali lang yung pagkakasabi niya, siguro talaga. Kasi, nung tumawag siya ulit sa akin, sabi niya, huwag daw intindihin sinabi niya sa husband ko. Parang, gagana pa naman daw yung gamot. Pero, we don't know kung hanggang kailan. Parang ganun. Yun. Yung time na yun, medyo na hopeless din ako. But, you know, God is very good eh. Parang, di niya hinayaan na mawala yung hope ko. Kumbaga, after that, ang daming nangyaring maganda. Yung family ko na hindi naman madalas magpipray daw sila for me, and for me, yun din yung like kong pinagpipray kay Lord, na yung family ko makilala siya, tanggapin yung salvation na binibigay ng Lord sa atin. And I realized na hindi naman talaga importante yung mag-heal kay. Importante yung i-sustain ka lang ni Lord, magamit ka niya sa glory niya. And for me, okay ako ngayon. Yun, everyday lumalaban. And actually, nakapagsulat pa nga ako. Mas nakapagsulat ako ngayon. So, natutuwa ako. I'm not hopeless. Hindi ako miserable. And gusto ko lang i-share na ayun, I'm blessed, I'm happy, pero lahat yun dahil kay Lord. Syempre, hindi naman dahil lang sa sarili ko. Si Lord talaga yung lahat. Kaya sobrang grateful ako sa Panginoon na hindi lang niya ako binubuhay everyday. Binibigyan niya pa ako ng joy, ng sobrang blessing. Actually, dami nga pumasok na blessing sa akin na hindi ko lang ma-share for now. Pero masaya ng buhay. And mas na-appreciate ko yung life natin. Na dati parang pagising mo, wala lang. Pero ngayon parang every gising talaga is a blessing, is a miracle. Lalo na sa aming mga may terminal illness. But, you know, nag-change yung prayer request ko kay Lord from, Lord, heal me, to Lord, sustain me and use me. Kasi, lahat naman tayo, kukunin din ni Lord dito. So, I think may purpose yung sakit ko na to, yung journey ko na to. Kasi kung will naman ni Lord na pagalingin ako, kaya naman ng Lord yun eh. Pero diba, 3 years na akong lumalaban. So, minsan natatanong ko na rin eh, bakit hindi pa rin, Lord? Hindi pa rin ako gumagaling. Dami naman nagdadasal sa akin. Ako rin naman. Pero, wala eh. Wala pa. So, I think, meron pa siyang purpose dito. Gagamitin niya pa tong journey ko to glorify Him, siguro, to inspire others, to extend the hope that He's giving me. So, ayun lang. Laban lang. Hindi naman ako susuko. Tsaka lalong-lalo yung faith ko. Hindi yun mawawala. And actually, mas tumibay siya everyday. Mas nakikita ko yung grace ni Lord sa buhay ko. And masaya ako.
weird, no? Yung parang tinaningan ka na, pero masaya ka pa rin. Kasi iba talaga yung peace tsaka joy na binibigay ni Lord sa atin, na hindi mabibigay ng kahit na sino sa mundo. Siya lang talaga. Kasi meron mayaman, alam mo yun, parang nasa kanya na lahat. Pero minsan kulang pa rin. Kasi nga, siguro wala silang, yun, si Lord sa buhay nila. Pero ikaw kahit mahirap ka, basta nasa iyo si Jesus and nagtitiwala ka sa kanya. Hindi mawawala yung hope mo lumaban araw-araw. So ayun, I want to vlog more siguro sa susunod na video, yung mga tanong nyo, like yung magkano, anong mga side effects and everything. Pero yun lang muna for now. Intro lang. Tsaka yun, kakabalik ko lang sa YouTube. Di ko alam kung may manonood pa ulit. Pero yun lang. Gusto ko lang mag-share. Baka may makanood. Kasi marami na nagtatanong sa akin. So, i-video ko na lang. And ayun, I'm still writing. And I'm back sa Wattpad. Pwede nyo nang mabasa yung story ko ulit sa Wattpad. Meron din sa Halo Reads, sa Patreon. And marami akong update sa aking Facebook page. Yun. So, follow nyo ako doon kung gusto nyo ng update sa akin, sa writing ko, sa health, sa aking faith. Yun lang. And I pray na mag-active ulit ako dito sa YouTube para to give you information. Sana yun lang. Thank you and salamat sa prayers and support nyo, and love ko din kayong lahat. Bye bye. Hi guys, this is Blue Maiden or Tina Lata. I'm a published author. I'm a Wattpad writer. So, kung alam niyo yung story ng The Four Bad Boys in Me, ako po yung author nun. My pen name is Blue_Maiden. And sa Facebook, ako ay kilalang Tina Lata. So, ang tagal ko nang hindi nag-YouTube and I'm trying to be back again. So, ano na nga bang nangyari nung huminto ako sa pagba-vlog? Hi guys, this is Blue Maiden or Tina Lata. Tagal kong nawala sa YouTube and actually sa writing, and I will share to you kung ano yung nangyari sa akin. I was diagnosed with stage 4 lung cancer last April 2023.